Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Norlisa Sugay, shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Anong uri ng pag-iral ang isang sikat na tindahan? Ito ay halos walang talo na malaking Mac level na pag-iral. Kailan pa sila pinahiya ng iba? Syempre hindi. Ngunit ngayon, direktang nang ahas si Han Sanchen na sabihin sa harap ng may-ari ng kanilang nayon na diretso siyang aaksyon. Anong uri ng katapangan ito, at anong uri ng kapangyarihan ang maaaring magtiwala? Sa makatuwid, ang may-ari ng nayon ay bahagyang nagulat. Gayunpaman, siya ay isang higanteng antas ng pag-iral pagkatapos ng lahat, at siya ay mabilis na nabawi ang kanyang kalmado. Hindi naman siya nagalit o nagrefute, tahimik lang siyang nakatayo doon. I didn't know either. I was actually detained in a room under house arrest, although walang panganib, hindi nila ako hinayaang lumabas ng pinto kahit kalahating hakbang. Pero isang araw, biglang pumasok ang isa pang grupo ng mga lalaking nakaitim, pinatay nila lahat ng lalaking nakaitim na nagpakulong sa akin, at saka ako tumakas. Pero sa daan, naabutan sila ng unang grupo ng mga lalaking nakaitim, at direktang nakipag-away sila sa mga taong iyon. Matindi ang laban. Inalis ako ng isang nasugatan na lalaking nakaitim mula sa larangan ng digmaan, ngunit pagkatapos noon, pareho kaming nawala, at dahan-dahan siyang namatay dahil sa kanyang mga pinsala. Nahanap siya ng mga tao mula sa aming sikat na tindahan sa daan upang magnegosyo, nasa Virgin Forest siya noon. Iniligtas namin siya, ngunit ayon sa mga patakaran sa lugar na ito, kung sino ang nagbigay sa iyo ng tela mula sa isang sikat na tindahan upang matulungan kang makaligtas sa matinding lamig, pagkatapos ay mailigtas ka, ibibigay mo ang lahat ng iyong ari-arian sa iba, o kung wala kang ari-arian, automatiko kang magiging alipin ng iba. Pagkarinig nito, hindi na masyadong nagsalita si Han Sanchen, alam niya ang panuntunang ito, total nakaranas din sila ni Suying ng ganyan. Pero ganon ba talaga ka-simple? Kung ang lalaking nakaitim ay inatake ng isa pang lalaking nakaitim sa harapan, ito ay maaaring ipaliwanag bilang isang gangster na kumakain ng gangster, kung gayon wala talagang problema sa loika nang siya ay nasadyop ng isang sikat na tindahan sa likod. Pero after listening to it, I always felt na may mali. So, gusto ko pa ring magpasalamat sa may-ari ng nayon sa pagligtas sa kaibigan ko. Nakangiting sabi ni Han Sanchen. Malumanay na ngumiti ang may-ari ng tindahan, salamat, ngunit hindi na kailangang maging sarcastic, Ginoo, kung tutuusin, ang mga sikat na tindahan ay tumatakbo ayon sa mga patakaran. Siyempre hindi makukumbansi si Han Sanchen sa paliwanag na ito. Kung gayon, ayon sa sentido komon, dapat mo nga siyang i-auction bilang isang alipin, ngunit bakit siya ang naging finale? Sa madaling salita, paano mo malalaman na siya ay may kaugnayan sa banal na bagay? Ito ang pinakahinala ni Han Sanchen ngayon. Ito lang din ang pakiramdam na sobrang abnormal sa tila lohikal na kwentong ito. Imposibleng si Xiao Tao mismo ang magsabi sa kanila na may pangupalakol sa likod ko kaya ibenta mo ako ng mabilis. Ito ay hindi makatotohanan, pabayaan ang imposible. Si Xiao Tao ang nag-iisang inapo ng pango, alam din niya ang pagiging espesyal ng kanyang misteryosong pagkakakilanlan, at alam din niya ang mga sakuna at nakakapinsala sa misteryo at espesyal na ito na ay dudulot sa kanya. Naranasan na nila ang mga ito noon, kaya siguradong sisikapin ng Xiao Tao ang kanyang makakaya upang itago ito. Nagkataon lang na nailigtas ng may-ari ng tindahan ang Xiao Tao, paano nila malalaman ang totoong pagkatao ni Xiao Tao? Sa makatuwid, ang paliwanag ng may-ari ng nayon ay hindi lamang nabigo na kumbansihin si Han Sanchen, ngunit pinaramdam din ni Han Sanchen na ang paliwanag na ito ay sadyang walang 300 tail ng pilak. Dito,
Tiningnan siya ng mabuti ni Han Sanchen, naghihintay ng kanyang sagot. Bahagyang ngumiti ang may-ari ng tindahan at napakatahimik na sinabi, ayon sa mga normal na pangyayari, malabong malaman natin ang kanyang pagkakakilanlan, gayunpaman, anong uri ng pag-iral ang isang sikat na tindahan. Ang dalawang grupo ng mga lalaking nakaitim ay nag-aaway sa napakalaking sukat, paanong hindi natin malalaman kung tungkol saan ito? Kung ang sikat na tindahan ay walang kahit na ganitong kaunting impormasyon, paano makakamit ng sikat na tindahan na iyon ang ginagawa nito ngayon? Natatakot ako na matagal na itong namatay sa mundo. Perpekto at makatwiran ang kanyang paliwanag. Totoo na malalaman niya ang mga bagay na ito basta't may mahanap siyang buhay na tao sa mga lalaking nakaitim. Then you mean kilala mo din kung sino yung dalawang grupo ng Men in Black? Malamig na tanong ni Han Sanchen. Nag-isip sandali ang may-ari ng nayon at sa wakas ay tumango, oo. Sabi ni Han Sanchen, maaari mo bang sabihin sa akin? Bahagyang umiling ang may-ari ng tindahan, ang impormasyon tungkol sa mga sikat na tindahan ay nabibilang sa mga sikat na tindahan, kaya natural na ang mga sariling tao lamang ng tindahan ang nakakaalam ng impormasyon, ang impormasyon ay makakaapekto sa maraming mga relasyon, kaya't labis kong ikinalulungkot na sabihin na hindi ko ito maibibigay sa iyo, supply. Pagkatapos ng lahat, ang kakanyahan ng mga sikat na tindahan ay magnegosyo, hindi upang pukawin ang mga away sa mundo. Malamig at nakakainis na ngumiti si Han Sanchen, parang pareho lang, pero kung titingnan mong mabuti, makikita mo na hindi ito ang tinatawag na fair and just in public at all gaya ng sinabi niya. Dahil kung talagang ayaw niyang gumawa ng gulo, kung gayon ang unang bagay na tiyak ay kahit na alam niya pagkatapos na siya ay nasa problema para sa isang tulad ng Xiao Tao, haharapin niya ito sa mababang paraan. Sa halip na ilagay siya sa entablado ng auction, ginawa rin niyang napaka-engrandi ang isang tinatawag na misteryosong bagay. Sa madaling salita, sa panimula, paulit-ulit niyang sinasabi na hindi siya sasali sa mga alitan na ito, ngunit lahat ng ginagawa niya ay nakadirekta sa kamatayan. So, maniniwala ba si Han Sanchen sa mga salita niya? Siyempre imposible. Gayunpaman, ito ang kanyang teritoryo pagkatapos ng lahat, kaya si Han Sanchen ay masyadong tamad na makipag-usap sa kanya nang walang kaparerekan at tumango. Okay, dahil sinabi na ng may-ari ng village, magpanggap ka na lang na hindi ako nagtanong, Xiao Tao, sumama ka sa akin. Kung may sasabihin ka, pag-usapan natin yan pagbalik natin. Tumango si Xiao Tao at sumunod kay Han Sanchen nang masunurin sa mga manunood. Ibinigay ni Han Sanchen ang card kay Ivory at hiniling sa kanya na tumulong sa mga sumusunod na bagay, at pagkatapos ay umalis kasama ang Xiao Tao. Maraming tao ang tumingin kay Han Sanchen na may napakapangit na ekspresyon at nag-aalangan na magsalita, kaya't maaari lamang nilang piliin na huwag istorbohin siya. Kinuha ni Ivory ang kanyang card at nakipag-deal sa katulong sa sikat na tindahan, saka nagmamadaling bumalik sa kanyang silid. Upang maiwasan ang sinumang makarinag, nagpatrolya si Ivory sa paligid bago pumasok sa bahay, matapos makumpirma na walang tao, bumalik siya sa kwarto. Ivory, narinig mo ba ang sinabi ng may-ari ng nayon kanina? Sa tingin mo yon ang sinabi niya? Tanong ni Han Sanchen. Masayang umiling si Ivory, bagamat makatwiran ang kanyang paliwanag, palagi kong nararamdaman na ang bagay na ito ay tila napakasimple. Tumango si Han Sanchen, kung ang Xiao Tao ay mayroon lamang isang ordinaryong pagkakakilanlan, kung gayon ang bagay na ito ay maituturing na isang bagay ng nakaraan, sa madaling salita, kung hindi nila alam ang pagkakakilanlan ni Xiao Tao, ito ay isang bagay din ng kurso. Pero malinaw na alam nila ang identity ni Xiao Tao pero ginagawa pa rin nila ito, to be honest, hindi ko talaga maintindihan. Tumango si Ivory, ang pinakamahalagang bagay ay ang mga nakaraang 12 round ay napakakakaiba din. Oo, kung pipilitin natin ang ating sarili na tumuon lamang sa huling yugtong ito ay talagang may katuturan. Ngunit ang pinakabuod ng problema ay kung paano ipaliwanag ang nakaraang 12 round. Mayroon akong matapang na ideya. Tumingin si Han Sanchen kay Ivory. Agad ding naintindihan ni Ivory ang ibig sabihin ng Han Sanchen, dahil mayroon din siyang matapang na ideya sa kanyang isipan. Ibig mong sabihin, siguro sa simula pa lang, alam na ng iba na ikaw ay Han Sanchen ng kusa, at mas sadyang alam ang tungkol sa relasyon ni Xiao Tao sa iyo. Kaya naman,
Sinasadya nila ang Xiao Tao para hintayin ka dito, sa madaling salita, laro ang lahat. Oo, malaking picture, simula pa lang, laro na para pakainin ako. Tumanggo si Han Sanchen. Kung alam ng kabilang partido ang pagkakakilanlan ni Han Sanchen at ang relasyon sa pagitan ng Han Sanchen at Xiao Tao, kung gayon ang lahat ng ginagawa ngayon ay talagang magkakaroon ng kahulugan sa teorya. Kung gayon ano ang kanilang layunin para gawin ito? Sumimangot si Ivory at sinabing, kung magkaibigan sila, mas madaling ipaliwanag. Ina-update lang nila ang gamit mo. Pero ang tanong, kung magkaibigan sila, bakit hindi nila ipaliwanag sa iyo ng diretso? Kahit humingi ka sa kanila ng ilang clues, dapat silang sumagot ng diretso. Bumulong din si Han Sanchen, kaya, mas malamang na maging kalaban. Pero kung kaaway, bakit kanila tinutulungan ng ganito? Hindi ba sila nakakadagdag ng bigat sa kalaban? Parang hindi naman gagawin ng mga normal na tao to, diba? Tumanggo si Han Sanchen, at may katuturan ang sinabi ni Ivory. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na walang iba pang mga paliwanag para sa bagay na ito. May posibilidad. Biglang malamig na sabi ni Han Sanchen. Anong posible? They are trying to trick me, Panguax. In other words, alam mo ba kung ano ang pag-aalaga ng baboy? Ikaw ang baboy na yan. Sabi ni Ivory. Oo, ako ang baboy na iyon. Ang grupong ito ng mga tao ay itinuring ang kanilang sarili na parang mga baboy, at ang layunin ng pagkuha ng napakaraming bagay ay upang hayaan ang Han Sanchen na isulong ang Panguax. Pagkatapos nito, nagsimula na silang direktang magnakaw ng sariling pangupalakol. Ibig mong sabihin, mula umpisa hanggang dulo, laro ito. Kahit ang Xiao Tao ay baka sinadyang ayusin ito. Ang lahat ay para kay Han Sanchen na buuin ang Panguax sa isang tiyak na antas hanggat maaari. Kaya, ang 12 round ay patungo sa pagpino ng mga armas, at ang layunin ay hayaan kang makuha ang mga bagay na ito. Pagkatapos nito, may mga inapon ng pango. Nakangiting idinagdag ni Han Sanchen, hindi ba tipikal na uso ito sa pag-aalaga ng baboy? Buti na lang naging baboy ako. Xiao Tao, maaari mo bang maalala ang nangyari sa panahong ito? Tanong ni Ivory, may mga detalye ba na kakaiba sa pakiramdam mo? Pinag-isipan ito ng mabuti ni Xiao Tao at umiling, tila wala siyang nakalimutang anumang detalye. Sa madaling salita, kahit na mayroon, hindi niya ito maalala sa sandaling ito. Sa totoo lang, palagi akong may tanong, at iyon ang dahilan kung bakit hindi ka dinala ni Chu Feng kahit saan noong una, ngunit bakit siya pumunta sa buong hilaga upang makalapit sa lupain ng mga demonyo. Hindi ba niya alam kung gaano kadelikado ang Demon Land? Ito ang pinaka-nakakalito para kay Han Sanchen, kung si Chu Feng ay isang demonyo, maliwanag na gusto niyang pumunta sa isang lugar na pamilyar sa kanya. Ngunit ang problema ay hindi siya, at tiyak na dahil siya ay isang lahi ng tao, talagang natatakot siya sa mga lugar tulad ng lupain ng demonyo. Kaya sa pananaw ng isang ordinaryong tao, subukan niyang lumayo sa panganib. Paano ka makakapunta sa isang mapanganib na lugar kasama ang isang babae? I don't know about this. Ang sabi lang ng pinsan ko to go as far north as possible, kasi medyo kakaunti lang ang tao doon, which is conducive for a person with status like me to hide. Hindi maiwasan ni Han Sanchen at Ivory na magkatinginan. Sinabi ni Su Yingxia, kahit na ito ay may katuturan, pagkatapos ay dapat kang mamuhay sa pag-iisa sa susunod, bakit may nangyari sa ibang pagkakataon? Naalala rin ni Han Sanchen ang detalyeng ito, orihinal na sinabi ng Xiao Tao na nagsimulang magnegosyo si Chu Feng, at nang dumating ang mga lalaking nakaitim sa kalaunan, pinatay din nila ang ilan sa kanilang mga bantay. Ipinapakita nito na maganda ang takbo ng negosyo ni Chu Feng. Si Chu Feng kaya ay nakikipagnegosyo sa mga sikat na tindahan noong panahong iyon. At sa prosesong ito, natuklasan ng mga sikat na tindahan ang pagkakakilanlan ni Xiao Tao. Pagkatapos noon, nagpadala sila ng 2 alon ng mga tao para magdirek at umarte sa palabas na ito ng isang malaking drama. Posible rin na pagkatapos mahuli ang Xiao Tao sa unang pagkakataon, ang grupong ito ng mga tao ay nakipag-ugnayan sa kanilang sarili sa pamamagitan ni Mingyu at iba pa, sinusubukang makuha ang Panguax sa ganoong paraan. Gayunpaman, pagkatapos na ang grupo ng mga tao ay talunin ng Han Sanchen, sila ay maaaring pansamantala at ganap na pumasok sa isang panahon ng pagwawalang kilos sa bagay na ito.
Nang maglaon, binago ng gang ang kanilang diskarte at nagdirekta ng bagong dula. Yan ang kasalukuyang drama. Ito ang hindi nila magagawa kung sila ay matigas, at hindi nila ito magagawa kung sila ay malambot. Ibig sabihin ay maaring buhay pa si Chu Fang, at maaring wala man lang nangyari sa kanya. Ang Xiao Tao ay ginamit lang bilang kasangkapan, at nailarawan pa siya bilang biktima sa pamamagitan ng diktasyon ni Xiao Tao. Ang posibilidad na ito ay hindi isinasantabi, ngunit kung ito ang kaso, Chu Fang ay kailangang magbantay laban sa 3,000, sabi ni Ivory. Imposible, pinsan, hindi siya ganoong tao, nagmamadaling tanggi ni Xiao Tao. Napatingin si Han Sanchen kay Xiao Tao, sa totoo lang, nag-alinlangan si Han Sanchen sa taong ito mula noong unang nakilala ni Xiao Tao si Chu Fang. Nakakapagtaka kung bakit biglang nagkaroon ng pinsan si Xiao Tao, isang descendant ng Pango. Xiao Tao, ang ilang mga bagay ay hindi maaaring kunin sa halaga, ang bagay na ito ay mas komplikado kaysa sa ating naisip. Maaaring kailanganin nating pag-usapan ito sa mahabang panahon, sabi ni Han Sanchen. Hindi nais ni Han Sanchen na maghasik ng hindi pagkakasundo sa pagitan nila, ngunit pagkatapos pag-aralan ito hanggang sa puntong ito, kailangan niyang maghanda ng isang pagbabakuna para sa Xiao Tao ng maaga. Kung tutuusin, kakaiba ang sitwasyon ngayon ni Chu Fang, kaya siguro, baka may nakatago talaga sa likod ng taong ito. 3,000, anong bagong plano mo? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!